bukan maya-maya ay mauna na po tayo ng mga pasabog 'no. Pag-uusapan natin ngayon ito po, pagsalubong sa bagong taon. Ito po, galit na galit itong isang dilawan na itatago natin sa pangalang Roland Llamas dahil natatabunan daw po yung issue ng mga Duterte. Gusto niya lang po magalit yung mga tao sa mga Duterte. Ayaw niya po magalit sa mga Marcos. Yan. Pag-uusapan din po natin, ito po si Bersamin, Executive Secretary Bersamin. Palaban, no? Sa pagtatanggol po sa kanyang amo na si BBM ay pinahayag po ni Bersamin, no? Ito po yung actual na sinabi ni Bersamin. Asa na ba yun? Magaling si presidente. Sabi po ni ES Bersamin. Hindi nyo lang binibigyan ng credit, hindi kasi nagmumura. Nakakatawa, no? Hindi pala nagmumura eh, no? Ayan. Ito naman po yung dating bayan muna, Representative Casino, Teddy Casino. Nangangamba sa pagiging abogado ni FPRRD kay BP Sara. Ano ba naman yan? In-announce pa lang na abogado si Tatay Digong eh. Nangamba na kayo kagad. At isang pulis na nakapatay ng kapwa niya pasahero ay isa pong na natuklasan po ayon sa pagsusuri ay nakagamit po ng droga, partikular po ng shabu. Yan kasi, konsentidor ang inyong PNP chief. Tignan po natin kung ano pong parusa nitong pulis na nakadroga, na maril, nakapatay ng kapwa niya pasahero at tsaka po yung may dalawang sugatan. Yan po mga pag-uusapan natin ngayong Happy New Year. Happy New Year sa inyong lahat. Sana maging maganda po ang New Year natin, no? Sana po mawakasan na yung lahat ng mga naganap na bangungot noong 2024 ay hindi na po maulit ngayon 2025. Happy New Year sa inyong lahat. Okay. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan natin, no? Kung sino na lang po yung unan narito kasi mahirap po tayo kung mamimili pa tayo. Eto po, nadismaya. Nadismaya si political analyst Ronald Llamas sa dito po dahil ang pinag-uusapan na raw po ngayon ng mga Pilipino, lalo na yung mga mahihilig sa politika, ay nawala na po sa issue ng mga Duterte, no? Samantalang dapat daw galit na galit pa ang mga tao sa mga Duterte. Alam nyo, kahit po ipagpilitan nyo, yung dalawang issue po na yung mga Duterte daw po ang dinidiin ng Quadcom na pinakamasasamang tao sa buong mundo. At saka po yung impeachment kay BP Sara ay dapat daw po yan ang pinag-uusapan, no? Nadidismaya siya bakit daw nadadivert ang issue, no? Nagiging issue po ng budget ang pinag-uusapan ngayon. Alam mo, kayong mga dilawan, no? Wala na po talaga kayong magawang matino. Mapipigilan nyo ba yung mga tao? Kung na nakikita na po nila yung katotohanan na ang tunay na issue po ay hindi po yung gawa-gawang issue na ni hindi mapagbintangan si BP Sara na magnanakaw, no? Biruin nyo kung ano-ano niligiran po eh. Yung mga gusto pong yung mga reklamo po kay BP Sara, niligiran po, no?
Ang dami pong gustong ireklamo kay BP Sara, pero maliban lang po sa pagnanakaw. Yun yung problema. Samantalang, ang lahat ng propaganda nyo, Inday Lostay, magnanakaw si Inday, may anomalya sa confidential fund. Lahat po tungkol sa pagnanakaw eh. Pero dahil wala kayong maibato, no? O kaya dismayado po si Ronald Llamas. Akala niya kasi, nananalangin kasi tong mga to, na sana wag nang makabalik yung mga Duterte. O madidismaya talaga kayo dahil ang gustong pag-usapan ng tao, kwalta, pera, no? Hindi na kami malulula dyan sa 125 million lang. Ha? Opo, baka nagtataka kayo, badong 125 million nilalang mo? Nakita nyo naman po pinag-uusapan natin. Daang bilyon, trilyon na po ang pinag-uusapan natin. Hindi na po milyonan lang. No? Ang dami po at pinagmalaki pa ni Recto. Ha? Ang nakakainis, yung mga kinaaasaran natin na nagbebenta ng gamit, nagbebenta parang sa bahay, mayroon kayong addict na kasama, no? Parang sa bahay yan eh. Tapos na ibebenta yung mga gamit. Sino po matutuwa? Si Recto lang po ang natutuwa na nagbebenta tayo ng mga asset natin. Kaya nga po tinawag yan ng asset eh. Di po ba? Parang itong gobyerno na to ganito eh. Lahat ng naipundar, lahat ng pag-aari na minana niya sa mga nagdaang pangulo ay binibenta. Ang tanong po, may kakilala po tayong mga ganyan, di ba? Yung mga addict. Kung kayo po ay may kamag-anak na addict, mauunawaan nyo po yung sinasabi ko. Lahat po ng gamit sa inyong bahay, maibebenta talaga. Hindi ko po sinabing may addict dito sa administrasyon na to. No? Hindi ko po sinabing may addict. Ang sinasabi ko po, sangkatutak. Hindi lang meron, sangkatutak. Revenge yata to ng mga addictionist eh. Galit po, no? Bakit daw panay bakit daw po ang pinag-uusapan na ng mga Pilipino ay hindi na po yung confidential fund? Alam mo yung Ronald Llamas, maluloko ninyo yung mga Pilipino paminsan-minsan, di ba? Kasabihan po yan eh. Nilagay lang po natin habang nagpuputukan po sa mga kapaligiran natin. Maloloko nyo yung mga Pilipino paminsan-minsan. No? Pero hindi po sa lahat ng pagkakataon. Ibig mo sabihin, mas malaki ang 125 million na confidential fund na wala naman kayong binibintang na ninakaw, binulsa, na wala naman kayong ebidensya kung sakasakali na yan ay napunta kay Inday Sara. Kaysa dito sa mga daan-daang bilyong ayuda, daan-daang bilyong pinagbentahan ng ginto, bilyong-bilyong mga inilipat na pinagmamalaki ni Recto. No? Malaki raw po ang kinita, mga non-tax revenue. Ano po ibig sabihin ng non-tax? Kinita ng pamahalaan, hindi sa buwis. Pwede palang kumita ang pamahalaan, hindi sa buwis. Opo, ayong kay Recto, ang tawag niya sa pagbebenta ay kita. Puta, ngayon lang ako nakakita. Nagbenta ka nga ng gamit eh. Sa normal na taong mag-isip, pag nagbebenta ka po ng gamit na sa pamamahay mo, kinakapos ka, di ba? Pag kayo po nagtinda ng appliances, halimbawa yung TV nyo, dalawa lang po yan. May addict sa inyo o kaya sa sobrang kapos nyo. Di ba nagsasanla tayo? Eto mga to, benta talaga, hindi lang sanla eh. Binebenta eh. Pinagmalaki pa. Malaki raw po ang kinita. Pucha, hindi po kita yun. Binenta nyo. Hindi na atin yun.
Saan ka nakakita na ang tawag doon eh? Oh, yan po. Kaya ang sabi natin, tama lang po, no? Na hindi nyo na po maluloko, mababalik na Duterte ang problema. Biruin nyo, ipinagpipilitan ng Quadcom. Kayong mga taga-Quadcom, huwag nyo pong ipagpilitan na masama po yung epekto ng war on drugs. Kasi nasaksihan namin. No? Kami po yung nakasaksi. Tayong lahat nasaksihan natin. Tapos sasabihin nyo ngayon, dahil lang nag-imbestiga kayo, paano yung mga experiences namin? Paano po yung mga naranasan namin? Baliwala. Ibig sabihin, no, 6 na taon kaming walang pangamba sa aming komunidad. 6 na taon na nawala yung mga adik. 6 na taon na nagkaroon ng kapayapaan. 6 na taon na hindi nangangamba yung mga OFW sa mga iniwan nilang anak dito. No? 6 na taon. 6 na taon na walang laglag bala. 6 na taon na wala halos nangungutong. Ibig nyo sabihin, dahil nanood kami ng inyong investigasyon, kakalimutan na namin yung mga naranasan namin at maniniwala kami sa inyo, mga Quadcom. Ayun po yung gusto nito ni Ronald Llamas eh. Huwag nating kalimutan na ang tunay na issue ay Duterte. Anong tunay na issue? Nauubos ang pera ng taong bayan. Dumadami ang utang. No? Ang laki po ng utang natin. Si Marcos po ang pinakamalakas mangutang sa lahat na naging Pangulo ng Pilipinas. Real talk po yan. Pinakamalaking umutang. Kaya po pag naka 6 years yan, ano po problema? Bakit po hindi natin pinoproblema yung utang ni Duterte? May utang po ba si Duterte? Meron. Bakit po walang umaangal nung umuutang si Duterte? Aangal ka ba? Nakikita mo? Bukod po sa war on drugs na tumahimik ang kapaligiran natin lahat. No? Bukod po sa mga kitang-kita nyo, walang tulay, nagkaroon ng tulay. Walang highway, nagkaroon ng highway. Hindi nyo kukwestiyonin. Nung panahon ni Tatay Digong, ang pakiramdam natin, sa totoo lang po, nung una ko pong biyahe dyan sa Skyway mula po sa North NLEX. Nung una po akong bumiyahe dyan, mangyak-ngyak ako eh. Papaunlad na ang Pilipinas. Grabe yung traffic na dinadaanan namin. Nasa ilalim na lang. Nasa taas na kami. Sino po maghanap ng utang ni Rodrigo nun? Wala. Dahil ang nakikita natin, nagagamit ng maayos yung ating budget. Wala pong pinag-usapan doon na, laki na yata na utang ni Rodrigo, ikalawa. Yun pong pandemya. Poproblemahin mo ba umuutang ka sa panahon ng pandemya? Pandemya po yun. By the rate ng pangungutang ni Marcos, malalagpasan niya po. Malalagpasan niya yung Pangulong tinatawag nating golden age ng Philippine infrastructure. May pandemya pa. Pero malalagpasan pa ni Marcos yung pangungutang. Matindi talaga tong presidente natin. Kaya, Llamas, masisisi mo ba yung tao na magalit kay Marcos, hindi na po sa mga Duterte? Yung galit kay Duterte, propaganda nyo lang yan. Propaganda nyo lang yan ng mga dilawan, ng mga kakampi ni Marcos. Hanggang kailan po? Hanggang kailan yung propaganda? Hanggang kailan yung paninira? Wala naman kayong masabi. Humarap si Rodrigo dun sa Quadcom.
Wala namang ayaw ng pabalikin. Bakit? Eh yung pinakamagagaling po ng Quadcom, nagmukhang tanga sa harap ni Rodrigo. Yun yung problema nyo eh. Lahat po ng issue kay Duterte, no? Hindi talaga issue. Yung mga hindi malutas ni Marcos ngayon na problema, simple-simple lang po yung mga problema eh. Isinisisi nyo lang kay Rodrigo. Katulad po nitong SSS, wag po kayong papalin lang. No? Totoo po ba na may batas na mag-increase yung SS? Opo. Pero pwede pong pigilan yan ni Marcos kung gusto niya. Tagilid yung mga airport na tinayo ni Tugade, nakalinyab na for privatization. Eh, ilalinya talaga yan. Dahil si Recto mahilig magbenta eh. Alam niyo po, dati po akong special offer, maliitan lang kumbaga. Pero kahit po maliitan lang yan, yung aking pinanggalingan na special offer, nagtitinda po kami ng mga introductory products sa market. Alam po nating lahat na pag may nagbenta, mayroong nangungumisyon. Pucha, wag niyo po kaming paikutin. Lahat po ng uri ng pagbebenta, meron pong nangumisyon dyan. Kaya tuwan-tuwa sila na nagbebenta ng gamit, pinagmalaki pa eh. Oh. Malaki ang kinita natin. Saan? Sa pagbebenta? Kaya nga tayo nagpupundar eh. Kayo naman, benta ng benta. Oh, kasi, palpak, no? Yung kaiikot ng unang 2 taon. Ngayon po, wala na nag-iimbita eh. Bakit hindi na umiikot? Halos wala na mag-imbita eh. Nung bagong presidente, ikot ng ikot. Ang kinakatwiran, mas malaki naman ang balik nito. Kung may nag-invest sa atin, pucha. Huwag nyo pong sabihin may nag-invest. Kung may nag-invest po yan, araw-araw po nila yan. Kung yung hukay nga, pinagmamalaki. Nakailang hukay na yung groundbreaking ceremony. Napakarami na pong groundbreaking ceremony na ginawa. Groundbreaking pa lang po yung pinagmamalaki na. Yan pang may pumasok na malalaking investor. Real talk po. Ano po ang naalala nyong sinabi na pumasok na malaking investor? Oh. Yung Apple po nag-invest sa Southeast Asia. Yung Google nag-invest. Billion-billion po to ha. Billion-billion dolyar ha. Yung Google nag-invest. Yung Tesla nag-invest. Yung Amazon nag-invest. Lahat po ng malalaking kumpanya na US nag-invest po sa Southeast Asia. Nahagingan lang tayo. Haging lang. Di ba? Hindi tayo kasali. O, yan po ang tatak ni Marcos eh. No investment, panay forma, panay ikot, panay liga, walang sumasagot sa atin. Wala po talaga. Ang marami po, Indonesia, Malaysia, marami rin po napunta sa Singapore. O ano po ang pagkakaiba nila sa atin? Dati mas mayayaman tayo dyan sa mga yan. Eh. Ano po ang pagkakaiba nila sa atin? Hindi nila kaaway ang China. Tayo ba naman naglolokohan pa? Siyempre tinitignan. Puta tong Pilipinas na to. Kaaway ang China. Pag tinira ng China to, yari yung puhunan natin dyan. Okay, na-question yung presidente ng mga Pilipino na to. Pucha, hindi raw marunong mamuno. Hindi raw marunong magpresidente, sabi ng vice president. Okay, na-question ng tatay, dating presidente, sabi bangag daw. Puta, bangag. What is bangag? Sabi ng mga what's bangag?
Adik. Adik. We don't like to invest in that country. Happy New Year po. Okay, punta po tayo. Gigil na gigil din to. Panigigil po sila, no? Tuwan-tuwa at gigil na gigil si Bersamin. Ikaw ba marunong? Opo, marunong po ako. Puta, tinatanong mo ako. Opo, marunong po ako. May prueba na po ako. Dati akong pinuno. Hindi lang ako mananalo. Yun po ang pagkakaiba. Alam ko po ang limitasyon ko. Pero kung tatanungin nyo ko, meron ba akong kakayahang mamuno? Meron po. Okay. Tignan po natin. Sabi po ni Bersamin, basahin natin yung sinabi ni Bersamin. May ano rin to may hangin din to si Bersamin. Ayan. Magaling si Presidente, hindi nyo lang binibigyan ng credit. Strict scrutiny. Okay. Dalawa po yung sinabi niya, no? Magaling si Presidente. In fact, nung tinatanong po siya, yan po bang mga pagbito ng Presidente? Ito sinabi ni Marcos, nagpasalamat siya sa mga tao dahil sa mga pagpuna nila sa budget, no? Isa lang po yung isa lang po yung hindi natutuwa na pinag-uusapan yung budget. Si Llamas. Dahil bakit daw budget ang pinag-uusapan natin? Bakit daw hindi Duterte ang pag-usapan natin? Bakit daw hindi yung bintang ng Quadcom? Alam mo Llamas, yan yung problema sa inyo. Wala na kayo sa mga realidad, no? Wala na kayo sa mga realidad. Hindi na kayo nakababa sa tao. Hindi nyo na alam. Ang mga tao, manood naman kayo ng mga kalye survey. Live yan. Pumupunta yung mga vlogger, tinatanong, ano mas gusto nyong pamumuno? Duterte o Marcos? Lahat po sila nagsasabi Duterte. Kayo magising. O sabi po ni Bersamin, kahit daw hindi pinuna ng tao yung budget, talagang nagtatrabaho raw si BBM. Talagang i-scrutinize daw nila yan. I-scrutinize? Nung nakaraang taon, nung hindi umaangal sa budget, pinirmahan lang ni BBM. O, di ba? Lusot yung akap, lusotan lahat. Last year, wala pong scrutiny. Ngayon po, lahat po umaangal. Gawin nyo ba naman zero yung PhilHealth? Hindi kayo nagbigay ng pondo sa PhilHealth? O samantalang meron tax. Yung sin tax na tinatawag, 80% mapupunta dapat sa PhilHealth. Kung wala kayong ibibigay sa PhilHealth, saan mapupunta yung 80% ng sin tax? Pagmamalaki na naman ni Recto yan. Okay, sabi ni Bersamin, hindi na kinakailangan na punahin ng mga tao. Talagang nagtatrabaho daw sila. Ang sabi ni Bersamin, wala raw credit si Marcos, na hindi raw nyo binibigyan si Marcos ng credit. Ayan, no? Magaling si Presidente, hindi nyo lang binibigyan ng credit. Bakit daw natin hindi binibigyan ng credit? Hindi kasi nagmumura. Kita mo? Wala rin po sa hulog yung sinasabi nyo. Alam nyo po, dapat yung mga ganyang edad, nagsasalita na po kayo ng mga may naman, no? Kumbaga, hindi naman namin kayo nakilala sa ganyan na mapagbiro. Kaya daw natin hindi na-appreciate si Marcos dahil hindi nagmumura. For your information, una po,
nakakatuwa din dahil kahit papano nire-recognize niya na na-appreciate ng mga tao si Duterte. Sino ba yung presidenteng palamura? No? 'Di ba si Duterte yan? Oh, kinukumpara niya. Siya na po mismo aminado po sila. No? Kaya kayong mga followers lang, hindi ko kayo nilalang dahil follower kayo. Minamaliit ko talaga kakayahan ng utak nyo. Kayong mga follower ni Marcos, no? Mawalang galang na po sa inyo. Hindi ko po kayo minamaliit yung kakayahan nyo. Talagang ang tingin ko sa inyo ay maliliit ang utak. Kasi harap-harapan. May presidente ba naman kasagsagan ng bagyo? Anong gagawin natin? Hindi. Serious po. Nire-recognize ni Bersamin. No? Nire-recognize ni Bersamin yung appreciation ng mga tao kay Duterte. Oh, diyan niya po sinabi yun. Kasi hindi nagmumura si Marcos kaya hindi niyo na-appreciate. Hindi niyo nabibigyan ng credit. Hindi pala na-appreciate ang termino niya, hindi niyo nabibigyan ng credit. Credit? Utang na naman. Credit, di ba utang yan? Credit is good but we need cash. Utang na naman. Wala ba kayong utak talaga, kayong mga taga-palasyo, kundi mangutang na mangutang? Maraming salamat po at binibigyan nyo po ng pagpapahalaga. No? Binibigyan nyo po ng pagpapahalaga si Pangulong Duterte. Dahil nire-recognize nyo yung palamurang presidente ay tuwang-tuwa kayo, mga Pilipino. Pero dahil si Marcos ay hindi nagmumura, kaya hindi nyo binibigyan ng credit. Pero may mali po kayo. Mawalang galang na po, E.S. Bersamin. Ginagalang ko kayo dahil sa edad. Mawalang galang na po. Alam po ninyo, hindi kami natutuwa kay Duterte dahil palamura. No? Baliktad po, regardless, kahit po palamura siya, natutuwa kami kay Duterte dahil epektibo siyang leader. No? Kahit po palamura. Hindi po namin siya hinangaan dahil nagmumura. Hinangaan po namin siya dahil totoo siyang nagtrabaho. Hinangaan namin siya dahil ang dami niya pong nagawa. Hinangaan namin siya dahil yung problema nilulutas niya. Yung problema inaako niya. Bilang presidente, hindi niya ipinapasa. Hindi niya ibinibintang. Oh, may problema sa SSS. Ayaw mong itaas? Huwag mong itaas. Bakit nyo sisisihin si Duterte? Lahat ng galaw nyo nakasisi kay Duterte. Bakit daw pinupuna yung utang ni Marcos? Si Duterte raw nangungutang din. Bakit hindi natin pinuna? Ipokrito raw tayo. Anong ipokrito? Hindi po yung pag-utang yung pinupuna namin. Yung umuutang kayo. Alam niyo nakasunod. Wala na nga kayong proyekto, nagawa niyo pang umutang. Bakit walang sumisita kay Digong nung panahon siya ay nangungutang? Nakikita namin yung proyekto eh. Hindi nililihim eh. Nakikita namin yung mga ginawa ni Digong, talagang lapat na lapat. Di ba? Ang daming proyekto, ang daming ginawa. Mas malaki pa utang ni BBM. Walang proyekto. Gagawin literal. Walang proyekto. Opo, wala po. Kay Digong pa yan.
Yung mga ini-inaugurate nyo kay Digong pa yan. Happy New Year po sa inyong lahat. Hindi po ako galit. Malakas lang yung ano. Malaki ang utang, walang pandemic. Mas malaki ang budget ng ayuda ngayon, pero mas konti yung nabibigyan. Ayun na lang, doon na lang eh. Pinuna pa ni ano eh, no? Tanga talaga tong si ano eh. Mahina talaga utak nito ni Coach Bukbuk eh. Pinuna pa niya yan eh. Bakit daw ang konti lang ng budget sa ayuda ni Digong? Tama yun. Buti nga, sinabi nyo na eh, 300 billion, around 300 billion lang daw yung budget ni Duterte ng 2 taon. 2 taon namigay ng ayuda. Mas malalaki pa sa binibigay ni Martin. 2 taon. 300 billion lang. Kay Martin, 500 billion 1 taon. Marami pang hindi nabigyan. O, di ba? Doon ka magtataka. Paano nangyari na yung mas maliit yung pondo, mas marami nabigyan? Hindi po kataka-taka yun. Alam nyo kung ano po, kung bakit? Kasi hindi magnanakaw ang mga Duterte. Ganun lang po kasimple yun. O, 16,000 na nakuha niya. Magkano nakuha mo rito sa ayuda ngayon? Okay. Punta po tayo rito kay Casinyo. Sabi ni Casinyo, nakakatawa. Nakakatawa talaga to. Oh, wala ka nakuha, di ba? Oh. Kayo, mag-aminan tayo. 300 billion daw ang budget, kinakantsawan ni Bukbuk. Yung 300 billion na yun, 2 taon yun. Bukod pa sa pinamigay, no? Bukod pa sa pinamigay ay bukod pa sa binili ng pang-injection sa'yo. Nakailang injection kayo? 4,000 isa yun. Libre ni Duterte. Nilibre tayo ni Duterte pero hindi ibig sabihin na nilibre yun. Binili ni Duterte. Magsusuri, bugok eh. Okay. At sabi po nito ni Casinyo, dating bayan muna party list representative Casinyo. Yan. Nangangamba sa pagiging abogado ni President Duterte kay BP Sara. Bakit daw? Ayan. Ayon kay Casinyo, baka magmukha raw circus yung impeachment. Kayo naghabla eh. Papayag kayo na magmukhang circus. Magmumukhang circus talaga yan. Kung ipinipilit nyo, wala naman kayong kaso talaga. Wala naman talagang bigat yung kaso nyo. Ayan, ang sabi pa niya, baka maging circus daw dahil dun sa presensya ni dating Pangulong Duterte. Sa halip daw na seryoso mapag-usapan ng reklamo, ay mauwi ito sa politika, pagbabanta, pananakot at iba pang side issues. Alam nyo po, korte po yung pinasok nyo. Nagreklamo po kayo ng kaso, impeachment case po yan. Ano yung pinagsasabi nyo na mauuwi sa politika, pagbabanta at pananakot? Takot ba kayong pagbantaan? Hindi ko maintindihan. Wala kayong pakialam. Nagreklamo kayo kay Vice President Sara Duterte. Wala kayong pakialam kahit sino kunin niyang abogado. Ngayon pa lang po, nakikita na natin. Bakit po? Magmumukha kasi silang tanga.
'Di ba? Magmumukhang tanga yung mga nagreklamo kay BP Sara. Mapapahiya kayo. Ang pagkakaiba ng kontrolado ninyo yung investigasyon kaysa sa korte, hindi nyo kontrolado yung korte. At may abogado si BP Sara ngayon na pwedeng questionin yung mga nagsasalita laban sa kanya. Pwedeng ilantad ang pagkatao. Yun po pagkakaiba nun. Ikalawa, bakit sa tingin ninyo natatakot sila na si Pangulong Duterte? Actually, hindi sila natatakot eh. Gusto po nilang gawing propaganda yan. Gusto po nilang mangampanya. Gamit po yung impeachment trial. Kasi wala po sila eh. Hindi mananalo yung mga yan eh. At kung tumatakbo po lahat yan ng senador, matatalo po sila. Ginagamit po nila tong impeachment para napag-uusapan sila. Kita nyo, napag-uusapan natin. Pero sa totoo po, no? Sa totoo lang po, ako, ang basa ko dyan, nangangatwiran na sila kasi mahina po ang kaso nila kay BP Sara. Kung sakali po, no? Yan kasi tignan niyo yung sinasabi ni baka mauwi sa pagbabanta, politika, pananakot, at iba pang side issues. Ayan na po yung ikakatwiran nila pag natalo po sila. Pag na-acquit po si BP Sara, sasabihin nila, kasi nananakot si Duterte. Kasi dinaan sa politika, alam nyo naman, ma-impluensya yung mga Duterte. Yung mga yan, mga senador, pambuong Pilipinas yan. Malakas si Duterte sa Mindanao at Visayas. Sa madaling salita, no? Hindi po sila aamin na sila'y natalo, kundi as usual, di ba? Parang dinaya sila. Dito, harap-harapan silang, nagsasabi na sila na hindi kami natalo. Kung hindi, gumamit lang na impluensya si Tatay Digong. Yan po yun. Kaya po sila takot. Anyways, kahit na ano pa pong ikatwiran nyo, ang bottom line dyan, kung ikasisikat pa ng mga Duterte yung sinampan ninyo, kayo po ang gumawa ng sarili nyong multo. Kung natatakot kayo na ikasisikat ng mga Duterte yung impeachment trial, talagang sisikat sila dyan. Yung mga investigasyon lang, nakatutok lahat sa kanila yung mga tao, milyon po nanonood eh. Pag pinagsama-sama nyo po yung nanonood sa mga mainstream at sa lahat ng vlogger, milyon po yan. Kasama na yung mga SMNI. Milyon ang nanonood kay Tatay Digong at kay BP Sara pag sila nakasalang sa HOR. Lalo na to. Impeachment to. Ang sarap panoorin ito. Yan lang po ang ating topic. Pwede na po kayong magtanong. Pwede na po kayong magbigay na reaksyon. At higit sa lahat, pwede po kayong magpakape. Iyan.